saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, pinospone po ni Pangulong Marcos ang EDSA rehab, no? At sinabi niya po na pag-aaralan daw muna yung pagpapatupad nito dahil baka magkaroon ng Carmageddon. Yan. At marami po natuwa kasama ng inyong lingkod. Kasi kung ngayon wala pa yung pag-ayos na yan sa EDSA, ano po bang mangyayari sa EDSA pag natuloy po yung pag-ayos? Ayan. So, pinospone muna. Tapos po, ito po, si Vice President Sara Duterte naman ay naniniwala po o gusto niya po talaga na matuloy. Kaya lang, from the looks of it, mukhang hindi na po matutuloy itong marami na pong nagsusuri at mga senador po to, no? Marami na pong senador na nagsasabi na baka hindi na po matuloy itong impeachment na to. Anyways, si BP Sara naman po ay handa sa lahat ng mga panyanyari. At syempre pa, ito po yung hiling ni BP Sara dito po sa ICC na kinakailangan po na bigyan din, no, yung panawagan po ni BP Sara na human rights para kay Tatay Digong. Yan po ang mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Okay ba yung sounds natin? Walang ugong kasi hindi ko makita yung mic. Hindi. Masyadong mahina. Hindi ko makita yung mikropono. Kanina ko pa hinagilan. Yan yung mahirap pag palipat-lipat ka ng kuta eh. Baka naiwan ko ron o kung ano pa man. So kung okay naman, tuloy na natin. Nilapit ko na lang, baka hindi nyo ako gaano marinig. Okay, pag-usapan natin, no? Sabi po ni BP Sara, ito po ang mensahe niya sa ICC. Ang ICC, nagsasabi na dapat lahat may human rights. Kaya dapat ibigay din nila ang human rights ni FPRRD. Yan po ang pahayag ni BP Sara, no? May nakapuna rin sa wakas. Kaya nilagay ko dun. Nakita niyo yung mukhang hindi dapat EDSA yung i-rehab eh. Nakita niyo ba yung picture ng pamilya? May something na, no? Sa mga anakis. Wala po akong tinutukoy, ah. Okay. Ito po ay pinahayag ni BP Sara nung nagpunta po siya sa Hague. At nagkataon po na birthday niya, no? Marami pong nagtipon-tipon, mayroon pong palatuntunan, marami pong guest si BP Sara bukod kay Senator Amy, nakasabay niya. Naroon din po sa pagdiriwang yung kanyang kapatid, nakababatang kapatid na si Baste at saka si Marcoleta. Ayan. Na nagsabi po may sinabi rin si Marcoleta tungkol kay General Torre. Okay. So, sabi po ni BP Sara, ulitin lang natin. Kasi po, nakabase po yan, kaya po tinatag yung mga ICC na yan para usigin po yung mga gobyerno na lumalabag sa mga karapatan ng kanyang mamamayan, no? Pero, yun na nga yung ironic eh. Gusto natin papanagutin, gusto nating papanagutin si Tatay Digong, di umano sa mga kasalanan niya sa war on drugs. Gustong papanagutin ng ICC, pero
in the process, nalabag naman yung karapatan ni Tatay Digong under their law, no? Kasi maliwanag po eh. Sa batas po ng Pilipinas, wala talaga, nilabag talaga. Kasi saan po kayo makakakita ng konstitusyon ng Pilipinas na ang sang Pilipino na nakagawa ng krimen? Ito po hindi po, wag na po muna natin i-contest yung may nagawa bang krimen o wala si Tatay Digong. Yun na lang pong may nagawa, may nagawang krimen na Pilipino, na nagawa niya yung krimen sa Pilipinas. Saan po kayo makakakita sa saligang batas natin na lilitisin sa ibang bansa? Wala po. Malinaw po yan, no? Ang mga Pilipino na nagkasala sa Pilipinas, diyan po lilitisin sa ating bansa. Bibigyan siya ng karapatang marinig. Bibigyan siya ng karapatan na marinig sa korte. No? Kaya po sa batas po ng Pilipinas, nilabag na po yung karapatan ni Tatay Digong. Dahil hindi po siya dininig. Niwala nga pong kaso. Isa pa po yan. Yan po ang katwiran ng mga fans ng ICC. Paano lilitisin sa Pilipinas? Wala namang kaso sa Pilipinas si Tatay Digong. Yun na nga Hindi nyo ba naiisip yun? Sa Pilipinas nga, walang kaso. Bakit lilitisin sa ibang bansa? Samantalang alam na alam natin na last resort. Ang ibig po sabihin ng last resort, siya na yung pinakahuli. Kung wala nang matakbuhan, huli na yung ICC. Hindi ka nakatamo ng katarungan dito sa Pilipinas. Nagsimula ka sa Regional Trial Court, Court of Appeals, Supreme Court, wala ka pa rin natamong katarungan, pwede kang dumulog kasi huli na Last resort sa pangyayari pong ito, unang resort First resort nila, magsampa kagad. Maniwala naman kayo na yung mga biktima talaga ang gusto ng ICC. Hindi nga nila, ako naniniwala ako, hindi nga nila alam na pwedeng magsampa sa ICC agad Okay. Wag daw yung EDSA ang i-rehab Okay. Ngayon, okay na tayo riyan. Nilabag ang karapatang pantao ni Tatay Digong under our law. Under ba ng batas ng ICC? Nilabag din? Opo. Malinaw po. Kaya yung ICC walang lusot Pag kayo, tinuloy nyo pa rin yan, hindi nyo pa rin pinalaya si Tatay Digong, kayo po ang numero unong lumalabag sa karapatang pantao. Kasi ang linaw sa inyo, lahat ng akusado, yung lahat ng may warrant of arrest, pag nadakip, dadaan muna sa local court. Local court po, ibig sabihin po, korte sa Pilipinas ang magpapasya o mag-uutos kung karapat dapat na yung akusado ay dadalin sa ICC. Ayan po ay ayon mismo sa mga nakasulat na batas ng ICC. Kaya tama po. Dapat lahat may human rights. Kaya dapat palayain nyo si Tatay Digong dahil sa mismong sa inyong batas ay lumabag po yung mga, kaya nga kinasuhan di ba? Lumabag po yung mga nagpahuli at nagbigay sa inyo kay Tatay Digong. Happy birthday muli kay BP Sara. Okay. Magiging bias po magiging bias pa rin po kahit ngayon. Bias pa rin ba si Marcos kay Duterte para kay Duterte? Yan ang hindi nyo po kayang ipaliwanag. Di ba? Nahuli po si Tatay Digong hindi nung panahon niya. Nahuli po si Tatay Digong panahon na ni BBM. At hindi po, nahuli po siya, panahon po ni BBM, nahuli po siya, 3 taon na ni BBM. 4 taon niya na. Ibig nyo sabihin, yung katwiran nyo, pwede po yan under President Duterte's leadership.
Kunwari, yung sinasabi nyo na, pag dito kasi sinampayan, di ba sabi nyo, walang katarungan dito. 'Di ba? Tama 'yun. Walang katarungan dito. Kung pwede nyong ikatwiran yan, kung ang presidente si Tatay Digong. Hindi na si Tatay Digong ang presidente nung nahuli si Duterte. Ang tanong, bakit hindi pa rin kayo nagsampa ng kaso kahit kaaway na ni Digong yung presidente? Hindi nyo na pwedeng ikatwiran yan. Di ba? Oh. Ano pa pwedeng yung ikatwiran dyan? Samantalang, kaaway na nga ni Digong ang presidente. Ibig nyo sabihin, si Digong pa rin ang, si Digong pa rin ang masusunod sa mga korte. Okay. Punta po tayo rito sa rehab. Alam niyo po, ito ang katwiran ni BBM, no, kung bakit. Una, napakatagal. Napakatagal na nitong pinag-uusapan. Ilang beses na meron ng scheme, may MWF, no? Odd-even scheme, etc. etc. Magtataka tayo, bakit hindi pa rin ipapatupad? Traffic eh. Marami po natuwa, kasama na ako. Kasi dumadaan kami sa EDSA eh. Di ba? Nakinikinita ko, biruin mo, MWF tsaka TTHS na lang. Pwede kang dumaan. Depende sa numero ng plaka mo. Sa madaling salita, mapopospon po yun. Kaya nakakatuwa po para sa mga may sasakyan na makakadaan pa rin sila sa EDSA. Kaya lang, ang tanong nga, paano naman yung rehabilitation ng EDSA? Okay, pero ito po ang nakakatuwa. Kung marami pong natuwa kay Pangulong Marcos sa pagpopospon niya ng EDSA rehab, hindi ba napaka-ironic? Natutuwa po si Marcos, natutuwa po yung mga tao kay Pangulong Marcos kung pinopospon yung balak gawin. Hindi po natutuwa sa proyekto kasi wala ka masasite eh. Alam niyo yun, natutuwa tayo pag hindi niya itutuloy yung balak nilang gawin kasi alam natin perwisyo. Napaka-ironic kung ikaw ang presidente na natutuwa sa iyo yung tao pag hindi mo itutuloy yung gusto mong gawin. Kasi wala naman hindi naman kami natuwa kahit kailan. No, kanina nga, maraming pumasok dito na mga loyalista. Isa lang po ang tanong ko eh. Ano ba yung kaya ninyong ipagmalaki? Isa lang. Magbigay lang kayo ng isang proyekto ni BBM na kaya ninyong ipagmalaki. Wala po silang nasabi kahit isa eh. Meron nagtangka, sinabi niya yung ospital daw para sa cancer. Nung na-realize niya, nahukay pa lang yun at ni isang poste wala. Di ba nakakatuwa po na yung yung ikinatutuwa sa iyo na wag ka na lang kumilos. Wag ka na lang presidente ka na namin. Hindi kami walang nasiyahan na proyekto, wala ka namang kayang ipagmalaki. Hindi nga kalahati, hukay lang nga eh. Ang kalahati, may poste, may dingding. Kumbaga, bubong na lang ang kulang kung kalahati, di ba? Kasi, bibigyan mo pa ng mga ano yun. Okay. Yung magiging proud ba sila? Meron naman proyekto, imposible na mawalang proyekto. Ang tanong, proud ba sila? Ayuda. Sa totoo lang, ang pinagkagastosan ng gusto. Dalawa po ang pinagkagastosan, di ba? Alam naman natin yan. Flood control project, tsaka ayuda. Pareho silang hindi proud. Yun lang po ibig sabihin nun. Kaya hindi po nila maipagmalaki. Kahit sila, hindi
Hindi nila maatim na flood control eh. Tayo po, kahit anong banat dyan sa war on drugs, inuuna ko lagi yan eh. Inuuna ko lagi yan sa mga pinagmamalaki ko kay Tatay Digong. Kasi sa tingin nyo, kasiraan yan. Sa milyong-milyong Pilipino, hinahanap-hanap nila yan, lalo na sa ngayon. Okay, talagang parang inutil na inutil yung gobyerno. Na natutuwa na lang sila na, buti pa, hindi mo na ginawa yan. Katulad ng natuwa sana sa iyo mga Pilipino, Mr. President, kung hindi nyo tinuloy yung pagpapakulong kay Tatay Digong. Natuwa sana sa inyo mga Pilipino kung hindi nyo na tinuloy yung pag-impeach nyo kay BP Sara. So matutuwa lang pala, dahil wala naman talaga kayong proyekto, sangkatutak ang utang, wala talaga kayong maipagmalaking proyekto. Yung mga sinasabi nyo na, ano yung sinabi niya? Na matagalang gawin? Yung subway? FYI po, wala naman kayong binadget sa subway. Ang una naghukay niyan si Tatay Digong. Nung panahon mo, tinigilan mong pagbabudget dyan. Paano matatapos yan? Dahil inuna ninyo yung flood control at ayuda. Okay, pag-usapan natin yung total na pag-usapan na natin yan. Kaya nga, yung kay Tatay Digong po na pagpapakulong ninyo, pagkidnap at pagpapakulong ninyo sa Dahig, Netherlands. Hindi sana, baka mas maraming nanalo sa inyo. Ano sabi ni Bato? Yun talaga yung nagpanalo sa mga Duterte. Yung pagpapakulong nyo. Kita nyo naman yung sacrifice ni Tatay Digong. Kaya yung sinabi ni Tatay Digong na nung simula pa lang ng kampanya, mananalo tayo. Willing pala siyang isakripisyo yung sarili niya para manalo lang. Sa totoo lang po. Pang 12-0 yung nila, yung lineup nila, pang 12-0 po yun. Ganun po kalakas yung lineup nila. Ang nagpatalo sa inyo, sa lineup nyo, hindi si Toby Chanko, hindi kung sino-sino, si BBM mismo. Alam nyo kung bakit? Patunay niyan yung mga tagaloob. Yung mga sanay mangampanya. Si Amy Marcos tsaka si Camille Villar. Anong ginawa nila? Bumaliktad. Dahil alam nila, may tulog sila pag nanatili sila kay Marcos. O yun nga, totoong nangyari. Buti bumaliktad. Ngayon, ano po ang katotohanan? Bakit po pinospone? Pabor ba sa atin yan? Yung pagpopospone na yan? Ng impeachment? Actually, handang-handa na si BP Sara. Tayo rin, no? Gustong-gusto na natin na June 2, simula na. June 3, gumagana na. Hindi lang yung mga congressman ang may gusto niyan. Lalo na kami mga vlogger. Putya, ang lakas abuse niya. Di ba? Interesado lahat eh. Ang sarap mag-live niyan. Pero ano po ang katotohanan? Sila rin eh. Mga tao rin eh. Si Kiss din eh. Alam niyo po, ang ginagawa po ng gobyerno, palpak po sila sa announcement nila na proclamation, reconciliation, di ba? Palpak po yan eh. Palpak yan dahil na bisto na wala naman laman yung reconciliation na yan eh. Ano sabi ni Marcoleta nung nag-speech sa Daig? Anong klaseng nananawagan kayo ng reconciliation? Tapos, i-appoint ninyo si General Torre na PNP chief? Nananawagan kayo ng cabinet revamp dahil the people have spoken. Tapos, ire-retain nyo yung magkapatid na Rimulya, ire-retain nyo si Gibo Chodoro, ire-retain nyo si Recto. Yan yung mga cabinet official na dahilan kung bakit lagapak
Sa bagay, damay-damay lang yan. Si BBM tayo. wag na natin. Wag na natin pangatwiranan na sila ang dahilan. Si BBM talaga ang dahilan ng pagkatalo. Ako, tansya ko, hindi na mo, ano po ba papabor dyan? Papabor ba sa mga Duterte yung postponement ni Chis Escudero? Wala naman silbi yan eh. Sa totoo lang, kaya po yan, ano po yan, sanay na tayo sa gawain nitong mga to. Yan po, another tactics na naman yan para hindi na kasi nila masagot yung yung reconciliation eh. No? Hindi na nila masagot yung reconciliation tsaka yung pagpaparesign. Palpak sila dun. Actually, kinakantsawan sila ng tao na palabas lang. Dahil ang gusto lang naman nila, tanggalin si Menandro Guevara. O yung iba, damay na yan. Kasi kinakantsawan natin na si Menandro lang ang gusto niyong tanggalin. Siyempre, may tatanggalin pa sila dyan. Pero yung mga main actor, kung bakit nakulong si Tatay Digong, niretain nyo lahat. Yung main actor, kung bakit tayo hirap na hirap dito sa budget, kung bakit tayo benta ng lahat ng ari-arian ng gobyerno, si Recto, kung bakit tayo magpapataw ng sangkatutak na tax, o si Recto yun, nariyan pa rin. So, baliwala din, hindi rin kayo nakinig sa tao. Hindi rin magbabago yung pananaw ng tao na asan yung pinagbago ng mga gabinete? Bakit pinag-resign mo pa lahat? E di sabihin mo na lang kay Menandro Guevara, ayoko na sa'yo. Okay, ano sabi ni BP Sara sa reconciliation? Hindi naman importante magbati tayo. Bilang presidente, yan ba iniisip mo? O, hindi naman gantong-ganto. Ganto na lang yung pagkakaunawa ko sa sinabi ni BP Sara. Hindi importante na magbati tayo. Magbati yung Marcos at Duterte. Hindi importante yan. Kung presidente ka, hindi yan yung pangunahin mong iniisip. Paano mo tutugunan yung kagutuman ng tao? Paano mo tutugunan yung problema ng mamamayan? Pangmatagalan. Kasi po, tignan niyo si Tatay Digong. Inaaway siya ng mga dilawan. May pakialam ba si Tatay Digong? O, bati-bati na tayo. Nanawagan bang ganun si Tatay Digong? Kay Leni Robredo, kay La Dilima, kala Kiko Pangilinan, kala Shell Jokno. Tandang-tanda ko nga kung banata ni Tatay Digong ngayon sa Shell Jokno. Sabi ni Tatay Digong, ngipin mo. Kasi si Marcos, si BBM po, masyado po siyang abalang-abala sa pagpo-project. Yung, paano ba ako magandang titignan ng tao? Pag nanawagan ba ako na magbati na kaming mga Duterte, okay na ako. Eh po siya, bumabalik po sa inyo. Lahat po yan, wala nang tiwala sa inyo yung tao. Sayang, di ba? Pinag-resign nyo na rin lang. Pinag-resign nyo na rin lang sila. Tinuluyan nyo na sana yung mga ayaw ng mga tao. Ang dami na po nagsasabi, palpak. Yang pagtatalaga kay Torre. Bakit? Eh mahigit kalahati ng Pilipino galit kay Torre. Dahil mahigit kalahati ng Pilipino diehard Duterte supporter. Ibig sabihin, yung pagkakapoint pa lang kay Torre, ginalit mo na agad yung mahigit kalahati ng Pilipino. Asan dun yung reconciliation? Pero sabi nga ni BP Sara, kung presidente ka, hindi mo iniisip yan. Si Tatay Digong, puna ng puna sa kanya si Leni, puna ng puna sa kanya si Leni. O ito, bigyan kita ng pera, sabi ni Tatay Digong. Bigyan kita ng pera. Bumili ka ng gamot. Puna ng puna, hindi bumibili.
Totoo yan. Tapos ngayon, tignan niyo yung mga project. Panay ayuda lang. 1+3. Meron siyang project ngayon linggo lang. Oh, isang tao, may maglilibre ka ng 3 pamilya mo para sumakay sa train. Walang kaabog-abog ha. Wala pong kaabog-abog yan. Bigla nag-announce. 1+3 sa LRT. Pag tatay ka, may kasama kang 3 pamilya, sasakay kayo ng train, isa lang may bayad, yung 3 libre. Para saan yun, Mr. President? Ayuda lang kasi yung alam eh. Ayuda lang po yung alam. Hindi talaga marunong. Tama talaga si BP Sara eh. Hindi talaga marunong magpresidente. Ang concern niya maliliit na bagay eh. Hindi, ngayon lang yata Sunday. Hindi naman po sinabi tuwing Sunday. Ngayon lang pong Sunday. Ewan ko lang kung itutuloy pa nila. Mapapakamot ka na lang. Mga walang katuturan bang mga proyekto. Yun po yung mga ina-announce lagi. Eto, may proyekto tayo. Maski naman yung 20 pesos bigas na yun. Tinignan ko kung saan nagbebenta, karamihan sa Cebu. Oh, isang probinsya lang. O, palagay nyo na yung kalat pa. Isang probinsya rin. 2 probinsya lang. Eh, baka mga taga Cebu. Sino taga Cebu dyan? Nakabili na ba kayo ng 20 pesos na bigas? Ganyan yung mga proyekto ng gobyerno. Yung mga mapag-uusapan. May lumabas na nakatira daw sa may, ano tawag doon? Imbornal. Binigyan ng, magkano ba binigay? 80,000. Tapos, ambassador daw siya ng mga taong nakatira sa Imbornal. Parang, walang katuturan lahat. Oh, binigyan mo ng 80K. Eh di lahat na ng tao ngayon nalalabas ng Imbornal, bibigyan nyo ng 80K. Wala talagang malinaw na mga proyekto. Panay, kung sino yung nag-viral. Parang tulpo mentality, di ba? Yung tulpo mentality, ganyan eh. May nag-viral. Hindi si Tulpo nagpa-viral ha. May nag-viral, i-interviewin niya ni Tulpo, ipipicture na yan ni Tulpo. Kaya kuha niya kagad. Hindi talaga yung mga pangmatagalan na mga infrastructure, wala talaga. Yan. Pa-ek-ek lang na mga flood control. Buti pa, maglinis kayo ng mga ilog, maglinis kayo ng Manila Bay para yung daluyan, tag-ulan na naman, no? May nakita ba kayong yung mga taga-Maynila po? May nakita po ba kayo ngayon na naglilinis ng mga estero at ilog Pasig? Kay Tatay Digong po, buhat nung umupo hanggang matapos eh. Walang katapusan yan eh. Parang trip-trip lang ang lahat eh. O trip natin, sakay tayo LRT. Maganda to, impact to. Anong impact? Wala na pong epekto sa amin yan. 20 pesos nga, walang epekto na eh. O ano sabi ni Romualdez naman? Dapat daw, kayanin daw. Yung 20 pesos na bigas. Meron pa siya eh. No? O ito yung sinabi niya. Ano ba yung sinabi ni Romualdez tungkol dyan sa 20 pesos na bigas? Kung kaya sa ilang lugar, dapat kayanin sa buong bansa. Anak ng pupa. Sa ilang lugar nga, hindi na makaya. Cebu lang po ang probinsya na buo. Pero hindi po sa lahat sa Cebu. Ilan lang po sa Cebu. Cebu pa lang ang pinag-uusapan natin. Sa Metro Manila, ilan lang din po. Isa lang po sa Pangasinan. Isang lugar lang. Alam niyo kung gaano kalaki yung Pangasinan? Milyon po tao dyan. Isang lugar lang. Magpapapicture lang. May picture. Natupad na yung 20 pesos. Wala talaga silang yung totoong proyekto.
Panay mga media. Pati nga media, hindi na kinocover yung 20 pesos na bigas eh. Ang layo, ano yung sinabi kanina, napakalayo nila sa katotohanan, no? Wala talaga. Okay, si BP Sara naman po, mamahalata nyo naman po eh. Magpapasok tayo rito, wala nang pumasok eh. Pero tanungin nyo lang po, anong proud ka na ginawa ni BBM na proyekto? Wala po silang masabi. Sanay na sila na kantsawan lang yung mga Duterte, banatan lang yung mga Duterte. Ano naman proyekto nyo? Wala lang. 20 pesos na bigas. Alam nyo naman hindi totoo yan. Ayuda din yan. Pinakamalakas tayong mangutang. Tapos lagi pa nila sinasabi, binaon tayo ni Digong. Okay. Dito po, sinabi po ni BP Sara na gusto niya pong matuloy yung impeachment dahil gusto niyang malinis yung kanyang pangalan. Kasi ang tagal siyang siniraan eh. Eto lang po yun. Yung bloodbath na sinasabi niya, yung crucifixion niya. Sa tingin niya. Kaya lang, sa kasawiang palad, mukhang hindi po matutuloy. Eto muna, dito muna tayo. Yung ginawa po ni Chis Escudero, wala pong silbi yan. Wala pong dinelay niya o sa susunod. Wala pong silbi yan. Ang may silbi po talaga, pag nag-convene na yung Senado at magbobotohan po sila. Kasi tatalakayin po nila eh. Entertain ba natin to o tatablahin na? Para na sa 20th Congress. Pagdating naman sa 20th Congress, sasabihin nila, mag-refile na lang uli kayo kasi tapos na yung 19th Congress eh. Pwede po yun, technicalities. Ang tanong, bakit po gagawin yan ng mga senador? Hindi ba nila iniintindi yung mga congressman? Nilalagay lang po ng mga senador yung mga congressman sa tunay nilang kalalagyan. Masyado pong nagsilakihan po yung mga ulo eh. Sa totoo lang po. Akala mo sila ng mga pinakamakapangyarihan eh. Dahil bata sila ni Martin. Sa pagkatalo po ng mga senador ni Pangulong Marcos, yan po talaga epekto niyan. Ang unang epekto niyan, marirealize nila na hindi naman talaga yung impeachment naman talaga ay hindi korte na titignan ng mga tao ito ba'y totoong may kasalanan o wala. Una, wala namang kakayahan karamihan sa mga senador. Sino ba ang mga abogado dyan? Si Lito Lapid, marunong ba tumingin ng ano yan? Yung mga artista. Oh. Kaya lang nasa saligang batas yan eh. Kaya nga po yung ini-impeach lang, yung grabe talaga. Yung talagang karumal-dumal na yung ginawa. Eto mga bintang na walang katotoran eh. Galit na galit si BP Sara. Paano? Alam natin kung kailan niya inano yan, di ba? Sinabi yan na meron na siyang inutusan. Kasi nakita nila eh. Baka gawin sa kanila yung ginawa kay Ninoy. Biruin mo, naroon na siya. Hinuhuli pa si Attorney Zulaika, dadalhin sa koreksyonal. Natatandaan nyo yun? Oh. Naroon na yung Vice President. Wala po. Talagang huhulihin. Dadalhin sa koreksyonal. Kung hindi ba naman magalit ka ng gusto riyan. Yun lang. Yung sinabi na yun, may kondisyon yun. Tapos yung walang kamatayang confidential fund. Yung kay ERAP, tignan niyo pagkakaiba yung kay ERAP. May bintang talaga eh. Si ERAP tumatanggap ng wetting money. May nag-akusa. Mayroong mga nagsasabi na dineposito sa amin yan. Dineposito eh. Ngayon, meron ba nagsasabi man lang sa kanila na
na ninakaw. Panay, ewan ko, Mary Grace Piatos. Wala namang katotoran talaga yung impeachment niyo. Maski nga yung mga bago niyong recruit eh. Panay drama lang ang alam. O ngayon, ito po ang katotohanan. Sasampalin po tayo ni Senator Pampilo Lacson. Tignan ko lang, i-check ko lang, baka mamaya, biktima tayo. Ang hirap na po ngayon, magtiwala no? Pag sinabi ng tatlong i-juxtapose ko ito sa presentation naman ng depensa at saka magdi-decide kung sufficient, di ba, ang ebidensya para i-convict o kung insufficient, edi i-acquit. Sa ngayon, walang nabubuong desisyon sa aking isipan kasi nga wala pa na ipipresenta na formal sa impeachment court kung aabot man sa 20th Congress o magka-crossover. May mga legal luminaries na nagsasabi sa mga nakausap namin kasi nagtatanong-tanong na rin kami na maraming argumento kung ito ba'y mag-crossover o hindi. Rule 44 ng Rules of the Senate. Pero may mga jurisprudence naman na nababasa ko tulad yung Pimentel versus Joint Congressional Committee na kung saan umaaktong ang impeachment court hindi isang legislative body. Iba yung kanyang ibang function. Senate nga, pero hindi as a legislative body na kung saan lahat ng business na hindi natapos, kailangan simulan sa umpisa sa pagkakaliwala lahat. Iba naman nature ng Senado bilang impeachment court. So, maraming mga pananaw dito, ito ay crossover din. At ito ay sa Suprema, yun ang ating susundin kasi sila yung final arbiter ng pag-interpret ng mga legal batas. Will you be affected at all, Senator Bain, yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na it's not for impeachment? Hindi. Titignan ko talaga yung weight ng ebidensya na ipapakita ng presenter ng prosecution. At yung okay. Meron kasi ritong quote si Senator Lacson. Ito po pag sinabi ng 13 senators, walang jurisdiction, tapusin na natin ito. I-grant natin ang motion to dismiss, tapos ang kaso, hindi kailangan ng 16 votes unless it's for conviction. So, hindi pa po dun sa dami kung makukonvict si BP Sara o hindi. Kung hindi, sa simula pa lang. Ibig sabihin, ganito po mangyayari, no? Halimbawa po may nag-move po na senador. Kaya sinimula na, impeachment court na tayo. Pag sinabi nila na ito namang pag dinismiss na nila, halimbawa sinabi nila na marami issue marami ibabato yung kampo ni BP Sara. Halimbawa, pang ilan tong inihain nyo na impeachment complaint? Pang-apat. Diba? Diba sabi, isa lang ang pwede sa isang taon? No. Tapos pagbobotohan ng mga senador. Yan po yung sinasabi natin na makapangyarihan po yung boto ng senador. Baka hindi nga po yan masimulan, ma-dismiss agad. O kaya, ganito naman. Sasabihin ngayon, anong petsa na? June, kailan nila susunod na pag-usapan? June 11. Diba? Sasabihin naman ng mga senador, June 11, sa June 30, tapos na tayong 19 Congress. O, diba? Pwede ba nating i-postpone na lang yan para 19 Congress na yung magpasya ay 20th Congress na. Matatapos na yung 19 Congress Hanggang June 30 lang sila Pwede na natin tong ipagpaliban at para pag-usapan na lang ng June 30 kasi hindi naman natin matatapos O, pwede rin nilang pag-usapan yun. Tapos pagdating sa 20th Congress, sasabihin ng mga senador, teka muna, ipinasa to, 19 Congress pa Hindi na namin to actionan dahil tapos na yung jurisdiction nila. Kung gusto nyo, mag-refile na lang uli kayo. Pag nag-refile yung mga congressman, 1 taon lang.
Isang taon lang, no? Isang taon lang pwede kayo mag-file. So, ang ibig sabihin mga kapatid, lahat pwedeng gawin ng congressman, lahat pwedeng gawin ng senador bilang korte. Nakukuha po natin at ang pagpapasya nila ay non-appealable. Yun po ang pagkakaiba ng korte ng Senado. Wala pong mas makapangyarihan sa kanila pagdating sa impeachment. No? Pag sinabi nilang acquit o pag sinabi nilang basura na yan, basura na yan. Hindi po pwedeng i-apela sa Supreme Court. Hindi po to normal na korte na lahat pwedeng i-apela sa Court of Appeals. Lahat pwedeng apela sa Supreme Court. Ito po, special po to. Kung ano po sabihin nila, yun na yun. Kaya ang importante, tama yung ginawa natin. Importante yung diin natin, tama. Yung 2025 election, yan po talaga yung pinakamalaki na dahilan kung ano po ang kahinat na ng impeachment ni BP Sara. Halimbawa po, given kasi yun kung dalawa lang po ang pumasok talaga sa hanay natin, si Senator Bato lang tsaka si Senator Bongo, malamang ang tingin nila, titignan nila na matatalo talaga tayo sa impeachment, impeach nila si BP Sara kasi walang power na yung mga Duterte. Yun ang nasa isip nila Wala naman yan, ingay lang yan ng mga vloggers, ingay lang yan ng ilang nagdarally, pero yung naipanalo natin at tinambakan ni Bongo, yun yung importante dun Ang layo ni Bongo sa pinaka number 1 nila. Ang number 1 nila si Erwin Tulfo, tinambakan ng 10 milyon. Lahat po sila magbabago. Teka muna, hindi na natin pwedeng basta sabihin na tanggalin si BP Sara. Fresh mandate to. Ang daming bumoto kay Bongo. Yan ang boto ng Duterte. Bakit ko po ini-emphasize na yung boto ni Bongo, yan yung boto ng Duterte? Kasi walang dilawan at loyalista na buboto kay Bongo. Meron ba loyalistang buboto kay Bongo? Kasi pinakamalapit yan Kaya yan yung boto ng Duterte. Pera pa yung mga na-overvote. 17 million yun. Kalahati na lang nun, Duterte. Palagay nyo na kalahati na lang nun. Malaki po talaga. Ngayon, kikilos ba tong mga to? Alam nila na walang numero si Marcos. Alam nila na walang numero yung mga senador para i-impeach si BP Sara. Ibig sabihin, kung hindi ma-impeach si BP Sara, magiging presidente yan ng Pilipinas. Eto bang mga senador na to, kikilos ba yan laban sa future president ng Pilipinas? Malamang hindi. Kung nung ilang taon na nilang binakbakan si BP Sara, very popular pa rin Pinakulong na nga nila si Tatay Digong, lalo naging popular yung mga Duterte.